So ayan, good morning guys. Pagkatapos nating ayun nga, may paliwanag sa inyo kung paano maibigay sa inyo yung details at saka yung tutorial natin kung paano ginagawang 1.5 regulator. Ito yan, China reg po yan. Ito yung Taiwan. Yan. So Taiwan reg, di ba? 1,800 PSI din to. Yan. So sa takip pa lang may pagkakaiba na. Yan. Ay, dito pala to. Sa takip pa lang may pagkakaiba na siya. Yan. Ito yung Taiwan reg. Di kayo magkakamali kasi makikita nyo iba yung finish. Pero parehas lang halos. Sa haba halos parehas lang din. Ito lang yung takip niya halos parehas na rin yung takip. Kaya lang sa Taiwan mas fit. Ayan o, hindi mo agad matatanggal. Maganda yung dito sa China medyo kumakalaga. Pansin nyo, dito ito hindi makapit siya. Tapos dito makikita nyo malaki yung yung gauge niya. Unlike dito, dati yung China malalaki rin, ngayon pinakyut niya na. So ito yung China, ito yung Taiwan, halos walang pagkakaiba. Ang finish parehas na halos. So yan yung Taiwan ay pwedeng makalas, itong China siguro makakalas din pero bilog. So ayan. So ito again, isiset ko ulit ito sa 1.5 or hindi na kasi ang laki ng plenum na ito. Ayan yun ito nga pala guys, ipinadala lang sa akin tong kasi nag-order siya sa akin. Ngayon ang in-order niya, sabi niya, sir same lang ng 8K yan kasi 8K bakal din same lang ng 8K. Sabi ko sige, padala kita 8K. Ito yung 8K. Ngayon ang sabi niya, sir hindi pala kasya ang luwag ang luwag. Sabi ko, gano'n na lang gawin mo, ipadala mo sa akin yung yung plenum. Ganyan mahaba ito para pagdating niya i-mount niya na lang to, kaya po wala rito yung receiver niya. Niya na lang, ikakabit niya na lang doon sa kanyang at then buo na yan. So sabi ko, padala mo sa akin, make sure na may marking yung ibabaw para kaya makikita niyo yung marking niya. Tapos ito yung offset niya. I-anodize na lang to. Kikinisin pa tapos anodize. Yan. So ito lang pinadala niya sa akin yung tube. So kung padala mo sa akin, akong bahala dyan. Hindi ka mabibigo dyan. Ayan, tingnan nyo, taba. Tapos siyempre malaki na rin yung butas kasi mataba na yan. So threaded yan. Ang thread na nilagay ko rito is 21 by 1.5. Ayan, pinadala niya lang sa akin to. Kaya yung mga may gusto na mag-upgrade ng kanilang, pwede nyo ipadala sa akin, ito lang, yan buo pa. Ako na nagputol niyan, tapos tinredan ko, pinutol ko siya, tapos tinredan ko. So ayan, ngayon make sure lang na may marking kung saan yung top, yung ibabaw, para ganyan mismo yan pagka na-set. Hindi siya yung pagdating kagaya nito, hindi ka nakakasiguro dito na talagang siya is paghigpit niya ay ganyan. So anyway, pwede naman yan adjustin ng konti, kaya lang may luwag na konti. So ayun, so ito ay pinadala lang sa akin to para gawa ng thread at i-mount na ganyan. Kaya ito after anodizing, ready na to return. Pwede nang bumalik doon sa kanyang amo. yan. Kaya walang problema sa akin yung magpapalit ka as long as isusoli mo yung pinadala ko. So okay lang yon. Tapos dito i-charge na lang natin yan ng konti. Yung pagtitread niyan. Siyempre meron tayong effort dyan, mahaba yung oras na natin para maging perfect yan. Tapos tingnan nyo naman yung thread. Ayan
Tingnan nyo yung trend yan. Talagang hindi yan bibitaw. Kahit applyan mo yan ng 3,000 PSI na output. Ayan o. Ang ganda ng trend niya. Talagang walang lalo na makikita nyo yung maigi, yung totoong itsura niya. Pag na-anodize. Kasi sa anodize, malilinis lahat ang mga unwanted dito. Yan o. Tingnan nyo. Sagad na siya, di ba? Yan. Tapos dito, ilalagay itong regulator na to. Kaya sabi ko sa kanya, isama mo na yung regulator para ma-set natin sa tamang pwesto. Ayan o. Ayan, sa ganda, di ba? Ayan o. Ganyan siya nakatayo. Ayan o. Di ba? So, ayan. Ito lang pinadala niya sa akin. Itong tube lang na to. Tsaka yung regulator, siyempre, pinadala niya. Ngayon, kung wala kang regulator, pwede naman may regulator naman tayo. Pwede tayong i-charge lang natin. So, ayan. So, buo na. Ang gauge naman ito is nandito sa receiver. Unlike dito, sa isa, wala talaga yung gauge sa receiver. So, lalagyan pa natin ito ng gauge. Kikinisin pa, tapos lalagyan ng gauge. Ayan. So, ito ang nandito sa akin is buong laruan pinadala niya, kasama pa nga yung bat. So dito pwede nyo kahit sa mga JR Mangyo, pwede nyo ipadala sa akin to para makopya ko yung thread nito, kasi pinapalitan ko ng ibang tube, hindi stainless. Pero pwede rin naman ito stainless. Ito nga parehas lang naman yan so, pag pinadala niya sa akin yung tube, kasama yung valve niya, matitesting na rin yan sa hangin. Yun lang. Kasi para ito dito, isasalpak mo na lang sa doon sa iyong tube, doon sa iyong receiver, yung JR Mangyo, doon sa alloy. Pasok mo na lang yan. Okay na. So, titreadan ko na yan at gagawa ng offset. So, pagbalik sa'yo, ganito na to. Yan, ganyan na yan. At tingnan nyo, wala kakalog-kalog yan. Talagang saktong-sakto yan, kahit malayo pa yan sa dulo. Tapos, pag sagad niya, ito yung top niya. Ayan, may mga guhit pa nga ako dyan. May marking pa ako. Talaga kailangan ng markings. Yan. At tingnan nyo. Ayan na. Tapos itong regulator na to, dito to nakakabit. Yan. Dito nakakabit. Yan. So talagang meron siyang kaunting pumupondo siya hanggang doon. Kasi may lilinisin pa tayo dito sa loob. Dito sa loob ng thread niya. Ang importante dyan is tuwid na tuwid siya. Wala nang problema. Yung pag sasagad niyan, talaga naglalambing lang yan. Nandito naman yung buong yan. Tsaka hindi natin yan ipadadala ng merong siyempre pinadala na nga sa atin to So ayan, ganyan siya. Ito yung ibabaw. So tama naman. Tapos ganito magiging position ng regulator niyan. Ayan. Kaya nawiwili ako sa convert, sa upgrade, kasi dyan po ako nag-umpisa. Kung makikita nyo, may mga ginagawa nga ako receiver, pero hindi ko nga maituloy-tuloy, hindi ko matapos. Kasi mas sa akin, priority